Inaasahan ang lalong pagbigat ng trapiko sa NLEX ngayong Semana Santa. Kaya ang ibang motorista maagang nagpakabit at nagpa-load ng RFID para lusot agad sa toll gates. Live mula sa NLEX, nasa frontline ng balita niya si Ian Suyo. Ian, kumusta na ba ang sitwasyon ngayon dyan sa NLEX? Mayan, Bok, bukas pa nga yung huling araw ng pasok ng karamihan sa ating mga kapatid. Pero as of 10 p.m., nagsisimula ng dumami yung mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa pagdami ng mga sasakyan na yan ay yung paghaba rin ng pila ng mga ibang mga biyahero na ngayon pa lang nagpapakabit o nagpapaload ng kanilang mga RFID. Kaninang hapon pa lang, mahaba-haba na ang pila sa ilang toll gates papasok ng North Luzon Expressway. Pati ang loading at installation ng RFID, pila rin ang sasalubong sa mga motorista. Bagamat Pebrero pa inanunsyo ng Transportation Department ang suspensyon ng full cashless toll collection sa lahat ng expressway sa bansa, aminado pa rin kasi ang ilang driver na mas mabilis pa rin ang RFID lanes. Kaya naman, tsinatsaga na nilang magpa-load o magpakabit para siguradong dire-diretso ang biyahe. Gaya ni Adrian na taga Obando, Bulacan at babiyahe papuntang Lucena City sa Quezon para sa holiday break. Kailangan mas maaga kasi nga sa dami ng motorista na buwabiyahe, syempre, 'di ba? Mahirap naman na sasabay tayo sa dagsanong Semana Santa. Si Farah naman na pauwi ng Pampanga, ngayon lang din nagpa-install ng RFID. Easiest way na makalusot sa sa toll gate instead of pipila pa sa traffic ng cash. Ayon sa pamunuan ng NLEX, bukas Miyerkules Santo nila inaasahan ang peak volume ng mga sasakyang papuntang norte. Nauna na ring inanunsyo ng Malacanang na half day lang ang government offices bukas. Kaya sa tansya ng NLEX ay bandang tanghali bukas, pinakamagdaragsaan ang mga biyahero. Posibleng pumalo sa 385,000 ang dami ng mga sasakyan o higit pa. Bilang paghahanda ay magpapatupad sila ng counterflow bukas. Bubuksan para sa zipper lane ang Balintawak hanggang Marilao at San Fernando northbound lane hanggang Dau simula bukas hanggang Huwebes. Inaasahan ding magkakaroon ng pagdami ng sasakyan sa iba pang expressway. Sa SCTEX o Subic-Clark-Tarlac Expressway, tinatayang papalo sa halos 90,000 ang magiging daily average. Habang sa NLEX connector naman na nagdudugtong mula Manila hanggang NLEX ay aabot sa mahigit 20,000 ang dadaan. Naka-standby ang kanilang libreng towing sa mga Class 1 vehicle gaya ng mga kotse. Bok, Mayan, kung mapapansin nyo nga dito sa aking likuran, bahagya lamang yung build-up ng mga sasakyan na pumapasok dito sa Balintawak Toll Plaza. Yung sa kanang banda, may mga nakapila sa cash lane. Samantalang yung iba naman, dire-diretso ang pasok kapag dumadaan sa may RFID lanes. At bukod dyan, maayos naman din yung sitwasyon sa ibang mga bahagi naman ng NLEX. Kabilang na dyan, yung sa may Valenzuela, Mapulang Lupa, San Fernando, at sa may Balintawak Toll Plaza. Pati sa may Kawayan, maayos din ang sitwasyon. Pero nagkakaroon lamang ng mabigat na build-up o pagsisimula sa may Bocaue Toll Plaza. At inaasahan na bukas ng tanghali, marami na rin po ang mga darating na mga biyahero. Yan muna ang latest mula dito sa NLEX. Bok, Mayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Suyo. Mga kapatid, Jania Lipon po, laging maging updated sa latest sa entertainment and lifestyle para maging una sa balitaan. Bisitahin at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.